Laging nagmamasid, susunod sa yakap at ang tinatawid. Kaya't ang katapatan dapat mamamasdan. Kapulit kaligtaran ay dapat iwanan. Maging salitaan, pananampalataya, pag-ibig, kilos, kadalisayan, makita sa ating paligid, ipakilang si Jesus ay nagbabago ng buhay. Maging huwarang na siya'y sundan. Ang nanghihina ay ating alalayan. Sa daan nilang tinatahak ay kamayan. Sa kanilang pag-uwi kay Kristo tumingin, upang ang gantimpalan ay kanilang kamtin. Maging huwarang salitaan, pananampalataya, pag-ibig, kilos, kadalisayan, makita sa ating paligid, ipakilang si Jesus ay nagbabago ng buhay. Maging huwarang na siya'y sundan. Maging huwarang sa salitaan, pananampalataya, pag-ibig, kilos, kadalisayan, makita sa ating paligid, ipakilang si
Mundo'y magunahan, maasang taglagi, maging hanggang wakas iyong buhay. Kaya, O Diyos, kay aking punihin, sa buong mundo'y aking naawihin. Nakakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Hila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula ka sa ugat ng aming labi. Mundo'y magunaw man, maasahan ang lagi, maging hanggang wakas iyong buhay. Hila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula ka sa ugat ng aming labi. Mundo'y magunaw man, maasahan ang lagi, maging hanggang wakas iyong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, at tapatan mo'y matibay na sa bigat. Sa bawat tagumpay man ay naroon, nagluwin ang pag-asa kung kailan ay naroon. Ibig mong alay sa'kin, buong ng Panginoon, dakila ka. Salamat ho. Salamat sa ating mga tanging bilang at nais kong ngayon natin tumayo. Usan po natin ang Bible sa Galatians chapter 6. Ang Diyos ay dakila. Amen? At siya ang magiging dinglan para tayo mga Kristiyano ay maging mabuting halimbawa. Wala hong ibang paraan para ang tao ay maakay natin kundi tayo magiging halimbawa at mag-akay. Sa Galatians chapter 6, basahin po natin ang 7 and 8. Galatians chapter 6, verses 7 and 8. Amen? Okay, begin. Verse 8. Kita natin magsipo, pagkulan ng ating Ama sa Langit. Ang kanyang salita sa pangalan ni Kristo ng ating Diyos. And there are laws in the Philippines na may pagka-weirdo. When we talk about the law or mga batas, medyo malayo, lihis sa mga batas ng ating Panginoong Diyos. But let me give you some example. Alam niyo po ba sa ating bansa, ano ko sa iba, pag nirape yung babae at nahuli yung lalaki, pwede siyang di makulong.
Basta napapayag niya yung babae at yung magulang, mapapayag niya na magpakasal sa kanya. Akala ko parang biro lang yun, pero na-check ko sa batas pala ng Pilipinas na pagka ang rapist, na kung gusto niya magpakasal sa kanya, iba isa sa inyo na rape ng asong kali lang dyan, at nakumbisi kayo na, sige na, papanagutan ko naman yan eh. Anak ko naman yan eh. Pamay ka magpakasal, siya mawawala na ng punishment. Sobrang, para sa akin, sablay na batas. Binastos ka na, binalangya ka na, tapos hindi mo akala kasi papakasal ka, papay ka kahit nabayaran ka pa, ito pa isang batas. Sa ating batas, pag kami dalawang kandidato na nag-tie ng bilang ng boto, ano paano magagawin? Parang sinma na upo sa kanila? Ano? Toss coin. Weird na batas. Para sa akin siguro, butuhan na lang uli. Kumbinsihin na lang uli. Pero isip ang batas. Pag meron isang, ngayon pa ito, pag may pangangaral kami mga pastor, na sagda ng Diyos, at na-offend ang miyembro ng ibang religion, pwede kong idemanda at makukulong ako. Batas na rin pala yan. Ito pa, kung bakit na paraming mga basura sa kalsada, sa lansangan, banabaha tayo, ang ilog ay napakadumi, naging kanal, dahil sa mga squatting. Alam niyo, hindi pala krimen ang mag-squat. Pinapayagan ng batas, hindi krimen, although nililinis sila, pero siya pwede makulong pag gi-squat. Kaya marami sa kanila, nag-squat, bibigyan ng pabahay, tapos yung bahay ibebenta, squat na naman. So buti lang naman modify. Pero again, squatting per se is not a crime. At ito pa yung masakit. Sa mag-asawa, pag yung babae na huling may kalaguyo, adultery kaso, makukulong agad siya pag kinasuhan siya. Ang lalaki, pag may kalaguyo, kailangan patunayan pa ng batas at ng babae na meron silang napatunayan kalaguyo siya at nakikita nagsasama. So mas matagal pa makulong agad yung lalaki kaysa sa asawa niya ng alo niya. So medyo weird. Ewan ko kung paano gawin ng batas. At ngayon, pinapanukala na magkaroon ng divorce sa ating bansa. Sa Bible, silang dahilan kaya dapat ma-divorce ang mag-asawa dahil sa pangangalo niya. Wala nang iba. But hayaan natin sila sa ganung bagay. But what I'm trying to say ngayong umaga, the laws of the Almighty God. Ito ay general na simple lang. Ano man itanim mo, aanihin mo. Ano itanim mo, aanihin mo. Whether you sow good deeds or bad deeds, pag tinanim mo, aanihin mo. Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo. So whether you are planting you are sowing bad seed or good seed, aanihin mo. So again, what you reap is what you sow. Kung ano inaani mo ngayon, siya itinanim mo na nakaraan. At kung ano man yung itinanim mo na nakaraan, hindi ka man aani sa ngayon, paglipas ng panahon, aanihin mo yan. So, aanihin pala tayo mga kapatid, ayon sa batas ng Diyos, edi, hangarin mo na magtanim ka ng maganda. Amen? Hangarin mo nang umani ng maganda, at para umani ka ng maganda sa buhay mo, magtanim ka na ng magandang bagay. Tama? So, do the best to treat other people. So, we reap more than what we sow. Tandaan nyo, isang butil ng palay, ng palay, pag itinanim mo, pwede magbunga ng marami. Isang butil ng mais, pag tinanim mo, pwede magbunga ng marami. So, whatever you sow, you will reap. Whatever you sow, you will reap later. Or, whatever you sow, you will reap more. Tandaan yan, mga kapatid. So sa natural world, alam na magsasakayan. Nagtanim siya ngayon, aani siya. At kung gano'n karami yung tinanim, mas marami siyang aanihin. At kung hindi mo niya aanihin sa taknang panahon ito, aanihin niya sa ibang panahon. In a positive way, tatandaan natin mga Kristiyano na pag inabuso natin ang mga bagay, ano man, babalikan tayo ng pang-aabuso. Mga maling turo, maling pangangaral, na pag nabigay ka ng pera sa ministry, yayaman ka. Hindi yan parang slot machine. Tapos pag naka-jackpot ka, lalabas ang pera. Walang gano'n sa Diyos. Hindi po gano'n ng Diyos. When the Lord said, give your tithes, give your offering,
Hindi pinangangako niya na yayaman ka. God is just teaching us how to be faithful. So tayo mga Kristiyano, again, the law of the Almighty God is what you reap is what you sow. You reap in different season and you will reap more than what you sow. Amen? Yan ang mensahe. Kung ano inanim mo, siya yung itinanim mo. Kung ano inanim mo ngayon, mas marami sa itinanim mo. So kung ano yung itinanim mo, baka anihin mo isang araw. Hindi ka makakatakas. So choose to do good. Amen? Sabi ng Bible, maintain good works. Sa Ephesians 2:10, tinig po sinabi ng Bible. Ephesians 2:10. So kung meron kayong plano na magtanim ng mabuti, gumawa na kayo. Ano ba sa ng Bible mga kapatid? Begin. Para sa mabubuting gawa. So you are created for doing good works. Tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay. Gumawa ng mabuti sa ating mga kapatid, mahal sa buhay. So, pagka yun ang ginawa natin, aani ka ng maganda. Luke 6:38, ano sabi ng Bible? Patungkol doon sa ating pagtatides, pag-offering. Ano sabi ng Bible? Luke 6:38, basa. Mga bigay? Okay? Ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Kung ano yung binigay ninyo, yun din ang sukat na gagamitin. Sabi pa nga sa ibang talata, maintain good works, at sabi pa sa ibang talata, ibibigay sa iyo ng Diyos 100-fold during this time. So pagka nagawa ka na mabuti, God will reward you. So, meron siyang nagsabi, smile and the whole world will smile with you. So when we sow good deeds, you are sowing good seeds. On the negative side, Hosea 8:7. Hosea 8:7. Di po sinabi ng Bible. Hosea 8:7. Basa mga kapatid. Sapagkat sila ay louder. Iyon siya niya, ha? Nagsabog ka ng hangin. Ano aanihin mo? Ipo-ipo. Okay? Ano sabi? Siya walang nakatuyong trigo, ang uhay ay hindi maglalaman ng harina, kung maglaman ay lalamunin ng mga tagiban mo. Alam nyo, nagtanim ka ng konting hangin, aani ka ng ipo-ipo. So let me give you two examples of reaping in the negative. More sa iyong itinanim. Let me give you an example. Buksan niyo ang Bible sa 2 Samuel 12:9. Sa buhay ni Haring David, negative ng pagtatanim, ani ng ikangay kamalasan. So, when the King David decided to commit adultery kay Bathsheba, parang nakalimutan niya yung sinabi ng Panginoon na what you sow, you will reap. Na nagtanim ka ng hangin, aani ka ng ipo-ipo. At isa pa sa sinasabi na natin mga kapatid, ito kay David, basa, 2 Samuel 12:9, begin. Ginawa ang masama sa kanyang paningin. Sinugatan ng tabak si Uriah, iyong kinuha kanya asawa upang iyong maging asawa. Pinatay siya ng tabak na mga anak ni Amnon. Mga kapatid, notice some of the things na inanin niya. Pagkatapos ang kunin ng asawa ng iba at ipapatay yung lalaking asawa ng babae, ni Bathsheba. Ano naganap? Dito po sa verse 10. 2 Samuel 12:10. Ano nangyari? Ngayon ang tabak ay hindi hihiwalay sa kailanman. Sapagkat iyong iniwalang kabulan ako at yung ginawa asawa ni Uriah. Dahil sa ginawa mong pangangalo niya, pinapatay mo yung asawa pa niya, hindi lalayo ang tabak sa iyong pamilya. Mga kapatid, sumpahin ng Diyos. Pag gumawa ka ng di tama sa kapwa mo, baka ang tabak ng Diyos hindi mawala sa iyo. Unti-unti, naranasan ni David ang problema. Isang membro na kanyang pamilya. Tipo sa verse 14. Ano sabi ng Bible? Gayon may sapagat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ng kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman ay pinanak sa iyo ay walang pagsana mamamatay. Dahil sa ginawa pangangalo niya, yung pangalan ng Panginoon tinutungayan ng mga tao. At ito pa, yung anak mo kay Bathsheba mamamatay. Di ba namatay yung anak niya?
At nung may karamdaman pa ito, nag-aayuno siya, hindi kumakain, napakadumi, nagpe-pray na mabuhay, pinakakain siya ng mga tauhan niya, ayaw kumain. At masakit nun, namatay ang bata, bunga ng kanyang pangangalan niya, at siya nagbangon, kumain, nag-ayos, nagtaka kay mga tauhan niya, at sabi niya, mahal na hari, bakit nung may sakit ng inyong anak, hindi ka man na kumakain? Ngayon namatay siya kung parang okay ka na, maayos ka na. Sabi niya, wala na akong magagawa para bumalik ng kanyang buhay. Hindi na siya babalik sa akin, pero ako pupunta sa kanya. Yes, nasa langit ang ating mga anak na namatay. Yes, nasa langit yung mga inabort, yung mga baby na pinatay sa tiyan. Nasa langit ang mga kaluluwa nila. Makikita ng mga magulang niya kung magiging Kristiyano sila. Pero alam nyo, yung sumpa, yung tabak sa buhay ni David ay hindi nawala. Ano pa nangyari? Verse 9. Okay? Pinalakabalan ang Panginoon, sinugatan ng tabak yung asawa, gumawa siya ng masama, kinuha niya asawa, tapos po sa verse 11. Yung mga naging asawa ni David, kinuha ng mga tao, binaboy, nilapastangan, ni-rape. Ano sabi? Nagtindig ako'y nagtindig ng kasamaan laban sa iyo mula sa sarili sa bayan at aking kukunin ang iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata. Aking ipabibigay sa iyong kapwa at kanyang sisipingan ang iyong mga asawa sa sikat ng araw ito. Yung mga nag-asawa ni David, kinuha ng Diyos, pinakuha sa ibang lalaki, binaboy, nilapastangan, ni-rape. Kita niyo ginawa nangyari sa kanyang buhay. Dahil sa ginawa niyang kasakiman, hayop siya masyado sa laman. May asawa na lahat, kinuha pa asawa na iba, ipinapatay pa yung kanyang asawa. Ganun katindi ang kasamaan doon si David. Yung kanyang dark side. At ano sabi ng Bible? Sa sikat ng araw, bababuyin, lalapastanganin. Ano pa sabi sa verse 11 and 12? Again, 11 and 12. Sapagat yung ginawa ng lihim, aking gagawin ang bagay nito sa harap ng buong Israel sa na araw. Ginawa mo ng lihim, gagawin kong hayag, ipahihiya kita. Mga Kristiyano, huwag nating balawalain ang pagsuway sa Diyos. Yung ginagawa natin hindi tamang trato sa kapwa, maling pag-uugali, isang araw ipahiya ka ng Diyos pag hindi ka nagbago at hindi ka nagtino ng kilos. Sabi ng Bible, kung ano itanim mo, aanihin mo yan. Magtanim tayo ng mabuti bagay sa ating kapwa. Amen? Magtanim kayo ng mabuti para umani kayo ng mabuti. Ito pa ang ginawa kay David. Pangalawa, sa buhay ni Jacob, Genesis 27. Kasama niya ang kanyang ina na tuso. 27 verse 6 and 7. Genesis 27, 6 and 7. Ano basa? 27. Genesis 27, 6 and 7. Okay? Isinasay ni Rebecca kay Jacob, ang kanyang anak. Narinig ko yung ama, nagsasagta sa yung anak, sa yung kapatid na si Esau. Okay? Ano sabi? Dala mo ko ng usa, igawa mo ko ng pagkain. In short, ito yan. Nagkunsyaman yung nanay at yung anak. Sila kasi magkakampi. May paborito ng tatay, yung kuya. Sabi ng tatay sa kuya, gusto ko maganda mo ko ng pagkain na masarap na soup. Pagbalik mo, kasi siya mga ngaso. Nung marinig ng nanay, dahil sabi niya, ikaw gusto ko magmana ng pagkapanganay, maganda ka ng pagkain, at para makumbisi natin na yung tatay mo, ikaw yung kuya, pukutan ng balat ng hayop, ilagay natin dito, kasi si Esau ay mabalahibo, at si Esau ay nanguhuli ng mga hayop sa labas, siya ay pakakain. At pag nasiyan yung tatay mo, pamamanahan siya. Yung mana mapupunta sa iyo. So, kuntsabahan sila. Sa isang pamilya, naglulukuhan. Walang pagmamahalan, nag-uutakan. Mga kapatid, sana walang ganun sa pamilya. Amen? Hindi yung utakan ng utakan, yung, ano ba ito, gulangan ng gulangan, na dapat sana nagtutulungan, mga kapatid. Saan nangyari? Na tayo, mga anak, mandurugas, nanay, mandurugas, tatay, mandurugas. Kumikita ng malaki, iinom lang kung saan-saan, tapos hingin na kung kani-kaninong pera, manluloko sa kapwa. Anak, binibigyan ng baon, kung anak ng nanay, kung mapapasok, yung pala pupunta sa bidyuhan. Huwag naman mangyari, mga kapatid, na tayo maggagawa ng kasinungalingan at aani tayo ng kasamaan. Nagtanim ka ng nangangin, aani ka ng ipo-ipo. Ito nangyari sa buhay ni Jacob, sa buhay ni Rebecca. Dito po sa Genesis 27 verse 29.
30. Kung sa mga sabi, nagkaroon ng panloloko, nabigyan ng pagkain ng tatay na si Jake, na si kumain siya ng pagkain at alam niya, itong nagbigay yung kuya, binasbasan yung Jacob ni Isaac at sa kanya napunta mana. At nalaman ng kuya, hinanting mo anak. Silang pamilya, kakunting pamilya, nagpapatayan, naghahagaran. In short mga kapatid, ano sinasabi natin sa mensahe? Ang batas ng Diyos, ano man tinanim mo, aanihin mo. Nagtanim ka ngayon, aani ka ngayon. Kung di ka man umani ngayon, aani ka sa ibang pagkakataon. At pag umani ka, yung tinanim mo, mas marami ang aanihin mo. Mamili kayo mga kapatid. Are you willing to sow good deeds, good seeds, and then reap good rewards? Or magtanim kayo ng kasamaan, kasalanan, at aani kayo ng sandamo ka na puro kamalasan sa buhay. Let me share a story. Hindi mo muna yung video. Let me share you the story. Mag-boyfriend. Graduate na. Sa college. Ewan ako itong once. Pero alam nyo, sa istorya, sabi ng babae sa daddy niya, Dad, total, graduate na kami. Pwede ba payagan nyo kami mag-date ng boyfriend ko? Basta uwi ka ng alas 9 ng gabi. Pinayagan. Salamat po. Nagpasapali nila kayo, nagmano sila, and they painted the whole town red. Nagkaroon sila ng masayang araw, maghapon, alas 8, naghahalala yung nanay. Alas 8:30, wala pa. Alas 9, kinakabahan ng nanay, yung tatay, wala pa tumatawag, wala pa umuwi. Alas 10, alas 11, ano kahit natawag na sila kung kani-kanino, walang malaman kung nasaan yung mag-boyfriend. Alauna ng hating gabi, nagring ang telepono. Ito po ba ang bahay ni Mr. So-and-so? Yes. Ito po ay police station. Pwede po ba pumunta kayo dito sa ospital? Kinakabahan mag-isa, umiyak sila. Anak niyo po ba ito? Yan, anak namin yung pangalang yan. Nasaan siya ngayon? Punta sa ospital. Huwag po kayo mabibigla. Andun po sila sa morgue. Hinimatay yung nanay, hindi malang kung ano gagawin. Nagwawala yung tatay. Gustong hunting yung lalaki. Asin, wala yung lalaki niya. Pinabayan aking anak. Binihirap mo man din. Huwag siya magkagabi. Ba't pinabayan aking anak? Huwag po kayo magalit. Huwag kayo magmula siya. Dalawa po sila nasa morgue ngayon. Pinuntahan. Nakita. Talagang halos himatayin pati yung tatay. Iyak na iyak. Sa ano nangyari sa anak? Sabi ng polis. Nalulungkot po kami, nakita namin yung kanang sasakyan nakabangga at may bote na anak. Napakawalang lalaki yan. Tinuruan niya uminom yung aking anak, hindi uminom yan, walang alam yan sa kanyang pag-inom na anak. Napakatinong anak yan. Walang yan, lalaking yan. Minumura niya, patay na. Pinakan mo muna sila at inayos mo na, pinabinsing umuwi muna at ayusin yung wala ng kaso. Kumukulot dugo ng tatay niya. Nakauwi yung nanay, natulog sandali, hirap na ang kalooban. Yung tatay hindi makapagpigil, kumukuha mo kanyang kalooban. Gusto yung manakit ng sino man. Sabi niya, hindi ko mapapatawan ang lalaking yan. Malaki kanyang bahay, bumaba sandali sa ilalim ng basement. Binuksan ng cabinet. Doon sa basement na yan, andun na kanyang cellar, ang lahat ng imported na alak. Bukas siya ng cabinet. Nalaglag ang papel. Nakasulat na dati, hindi na ako nagpaalam. Kumuha ko na isa sa mga alak mo. Nung mabasa ng tatay, sabi niya, ako pumatay sa anak ko. I killed my daughter. Mga kapatid, napakaraming magulang ako alam. Hindi iniisip. Pabibilin ng gin, San Miglay, sigarilyo, bisyo, ang mga anak, 6 na taon, 7 taon, tatawid sa kalsada, bibili ng alak. Bago po dumating yung sigarilyo, hinihitit na ng anak nila. Isang araw, yung mga anak niya ang papatay sa inyo. Huwag sana.
Mga bata na nadidinig kung gaano kayo magsalita sa kanang harapan, sa araw sasabihin nila sa inyo, ang lahat ng inyo ka lang nadidinig. Mga kapatid, batas ng Diyos, ano man itanim nyo, aanihin ninyo. Hindi ba ngayon, aani kayo sa ibang panahon, at sa pag-aani nyo, mas malaking parusa, mas malaking problema ang ating aanihin. So, try to sow good seeds to have good rewards. Tayo natin tumayo. Panginoon,